Number 1 most wanted na ng bansa si Atong Ang. Tinawag siyang armed and dangerous ng mga otoridad. Live mula sa Camp Crame, nangunguna sa balita si Brian Castillo. Brian, anong mga hakbang ng mga otoridad para matunton si Atong Ang? Jiggy, nag-alok nga ng 10 milyong pisong pabuya ang DILG sa sinumang makapagtuturo sa kinaroroonan ni Atong Ang. Yan nga ay matapos maglabas ng arrest warrant ang korte laban kay Atong Ang at sa 17 iba pa kaugnayan doon sa kaso ng pagkawala ng mga sabungero. At nanawagan naman itong si DILG Secretary John Vic Remulla kay Atong Ang na sumuko na lamang. Narito ang pahayag ni DILG Secretary Remulla. Yung pagtatago ay simbolo ng iyong hindi pagtanggap at pag-iwas sa mga paratang laban sa iyo. If you become a fugitive from the law, then we will treat you like a fugitive. Jiggy, sinabi rin ni Secretary Remulla na itong si Atong Ang may tuturing na armed and dangerous. Jiggy. At Brian, yun nga, no, sa payag ni Secretary Remulla, nasa 20 bodyguard ang dala-dala nito tuwing umiikot. So ano ang balak ng mga otoridad kung sakaling maano nila ito, matsyempuhan sa isang lugar? Jiggy, sabi nga ni Secretary Remulla ay naniniwala siya nga may kakayahang lumaban at pumalag itong si Atong Ang oras na siya ay aarestuhin na. Lalo't nga siya ay sinasangkot doon sa pagkamatay ng nasa mahigit 100 katao. Narito muli ang pahayag ni Secretary Remulla. Si Atong po ay bumibiyahe nang hindi kumukulang ng 20 ang bodyguard lagi. Sanay po yan sa marahas na paraan para masolusyonan ang kanyang mga problema. So we consider him armed and dangerous. Pero may garantisya po kami na walang EJK. Wala pong extrajudicial killing na plano ang PNP. Jiggy, na-revoke naman ng PNP yung license to own and possess firearms nitong si Atong Ang, pati na yung firearms registration ng 6 na baril na nakapangalan sa kanya. Jiggy. At sa tingin ba nila ay nasa Pilipinas pa si Atong Ang, considering na madali nga sa kanya na lumabas ng bansa rin? Jiggy, yan naman yung tiniyak ng Bureau of Immigration na nasa Pilipinas pa rin naman daw itong si Atong Ang. At nauna na rin humiling ang gobyerno na mapasama itong si Atong Ang sa red notice ng Interpol para nga sakaling mangyari yan ay may kakayahan na yung ibang mga law enforcement agencies ng ibang mga bansa na arestuhin rin siya kahit pa ito ay nakalabas na ng bansa. Samantala, Jiggy, mula doon sa 18 individual na nabigyan ng arrest warrant, kaugnay nga yung kaso ng mga missing sabungeros ay itong si Atong Ang na lang yung hindi pa na-aresto hanggang sa ngayon. Yan muna ang latest mula dito sa Camp Crame. Balik sa Jiggy. Yan pong ulat ni Brian Castillo live mula sa Camp Crame.